Hindi na ako binalikan ni Harvey kahit na nag-effort pa ako na muling mapalapit kami. Natagpuan nila ang mami niya sa Pangasinan na dati palang katulong ng nakagisnan niyang magulang. Masaya si Harvey noon sa bagong buhay niya sa Pangasinan, kapiling ang tunay niyang ina. Huling balita ko ay nagpatuloy siya ng pag-aaral sa UPANG o University of Pangasinan. Naghinto kasi siya noong malaman niyang ampun lang siya. Hindi niya kinaya at masyado siyang naapektuhan emotionally and mentally. Si Yasmin Guyabono ay muli naming nakita makaraan ng kulang 5 taon. Galing na ako ng Qatar noon, 2 taon mahigit ako nagtrabaho sa HR ng Al Mahal Holdings at noon ay nagbabalak akong magpunta ng Canada. Si Kayla naman ay naging loyal sa Rural Bank dyan sa bayan namin. Doon na rin niya nakilala si Sandro na siyang napangasawa niya. At magkasama kami ni Kayla nung araw na yon dahil binisita namin ang lupa na bibilhin ng Kuya Elcor niya. Patatayuan daw yon ng bodega. Si Elcor noon ay nasa New Zealand at balitadong big time na pero binata pa. Biniro ko ba nga si Kayla noon ang sabi ko, gusto mo kaya ako ng kuya mo? Ewan, siguro, oo kasi wala pa din naman siyang jowa. Siya na lang kaya pakasalan ko. Sabi ko pero ang sabi ni Kayla, alam mo, kung hindi lang kita best friend, binaran na kita. Konting respeto naman, Sheena. Kuya ko yon at masakit sa akin na pakakasalan mo lang siya dahil desperada ka na. Ay sorry bes, pero hindi pa naman ako desperada. Maraming nagkagusto sa akin sa Qatar, wala lang akong pinansin sa kanila. Kulang lang sa height ang kuya ko, Sheena. Pero pag nakita mo siya ngayon, huwapo na siya at higit sa lahat, marami na siyang pera. Hindi ko na nasagot si Kayla dahil sa 2 babaeng padaan. Naglalakad lang sila at ang isa ay may kargang bata. Si Yasmin ba yun? Halos sabay naming nausal ni Kayla at parang narinig kami ni Yasmin. Napalingon siya sa kinaroroonan namin at natigil siya sa paglalakad. Kinausap niya ang kasama niya at ako naman ay hinilan ni Kayla palabas ng lote. Si Yasmin noon, Kuya Bono, ay gupit lalaki pero nakilala pa rin namin at ang babaeng kasama niya ay napakaganda ng mukha. Bombay o Indiana pala. At yung baby na tansya ko'y 4 na taong gulang noon, napakaganda rin ng mukha. Si Harin, partner ko. Pakilala ni Yasmin sa kasama niya. Kinamayan namin siya ni Kayla. Itong baby. Tanong ni Kayla na kulang na lang ay agawin niya ito mula kay Harin. Mag-4 na taon na kasing kasal noon si Kayla kay Sandro pero hindi pa sila nakakabuo kahit na kinakarir na raw nila ang gumawa ng bata. Yan ang anak ko. Mahinang sagot ni Yasmin na iniwasang tumingin sa akin. Napatitig ulit ako sa mukha ng bata at oo, parang hati sila ni Harvey sa mukha ng baby kaya naman napakaganda nito. Sa Maynila daw sila nakatira pero papunta na sila ng India dahil doon na sila maghahanap buhay. Iiwan nila ang anak niya kay Tita Venus na mama niya. Lahat ng kapatid ni Yasmin noon, Kuya Bono, ay may mga asawa na at nagsilayasan na sila dito sa barangay namin. Ni isa sa kanilang magkakapatid, Kuya Bono, ay walang nakatapos ng pag-aaral. Sumama pa kami ni Kayla noon sa bahay ni Yasmin. Hindi na yung bahay ng lola niya noon, kundi maliit na bahay lang sa labas ng bakuran ng dating bahay ng nasirang lola niya na noon ay nabenta na sa iba. Hindi maitago ni Kayla ang pagka-in love sa bata.
Parang hindi siya nakikinig sa amin. Nakatingin lang siya sa bata. Naglilihi yata ako sa batang to. Harin, can I carry the baby please? Suyo pa niya kay Harin. Marunong ako magtagalog. Nakatawa namang sagot ni Harin. Sobrang ganda ni Harin, Kuya Bono. Morena pero makinis. Ang mga pilik mata niya ang hahaba. Kasal na kayo? Tanong ko noon kay Yasmin. Hindi pa eh. Bawal sa religion nila. Paano kayo magsasama sa India? Di pa simple. Kunwari friends kami. Sagot ni Yasmin. Noon, Kuya Bono, ay tumahimik na ako at ilang araw lang ang dumaan ay ibinalita sa akin ni Kayla na nakaalis na pala papuntang India sina Yasmin at Harin. Bakit alam mo? May kontak ka na ba kay Yasmin? Tanong ko. Wala. Lagi lang akong dumadaan kay Tita Venus. Dinadala ko yung baby. Alam mo, tingin ko talaga pinaglilihian ko yun. Masyadong halata, Kuya Bono, na nalulung talaga si Kayla sa anak ni Yasmin kay Harvey at sa totoo lang parang ako din. Kapag nakatingin kasi ako sa mukha ng bata, naaalala at namimiss ko si Harvey. Pero hindi ko talaga inasahan, Kuya Bono, na mapupunta kay Kayla ang batang yun. May kontak ka na ba kay Yasmin? Tanong buwan lang mula nung magpunta ng India sina Yasmin, hinay blood si Tita Venus at naparalyze ang kalahati ng kanyang katawan. Kapitbahay nilang mahirap din ang kumontak kay Yasmin. At nung sumunod na araw ay dumating si Zaffron, ang bunsong kapatid ni Yasmin na gwapo pero adik. Ang sabi niya sa harapan mismo namin nung sabihin ng kapitbahay ang bilin ni Yasmin na kunin ni Zaffron ang bata, ang sabi niya, hindi namin kayang alagaan yan. May maliit din kaming anak eh. Ibibenta ko na lang yan. Magkano? Sabad ka agad ni Kayla. Napatingin naman sa kanya si Zaffron. Ate Kayla, gusto mo ampunin mo na lang? Si Mama naman iuwi ko na lang sa Tarlac. So, yun, Kuya Bono. Napunta kay Kayla ang baby ni Yasmin at minahal at inalagaan niya ito na parang tunay niyang anak. Tatlong araw bago pabinyagan ni Kayla ang bata noong September 2010 ay dumating si Elcor. Ang kanyang kuya at nag-iisang kapatid at tama si Kayla. Gumawa po si Elcor at nagbago din ang aura niya. Naging joker pa dahil nagkaroon siya ng self-confidence. Napaka-casual nga ng pagkakasabi niya ng ganito sa akin noon. Single ka pa rin pala, Sheena. Alam mo, baka tayo talaga nakatadhana. Anong gusto mong isagot ko dyan, Elcor? Yung hindi ka masasaktan. Pasarkastiko kong sagot. At ang sabi niya, hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Mapanakit ka pa rin. Sorry, Elcor, pero sige nga. Subukan mo akong ligawan kung gusto mo pa ako. Yan ang gusto kong sagot mo, Sheena. And yes, liligawan ulit kita. Kinagabihan, Kuya Bono, ay may kumakanta at nagigitara sa tapat ng bahay namin. Napakaluwang ng ngiti ni Mama noon habang nakatanaw sa kanila. Oy, baby oh, inaharana ka ni Elcor. Masayang sabi ni Mama. Anong masasabi mo sa kanya, Mama? Gusto ko siyang maging manugang pero syempre, ikaw pa rin masusunod. Bakit mo siya gusto? Sheena, naging estudyante ko yan at kapitbahay nga lang natin yan kaya alam kong mabait yan at masipag. Sa panahon ngayon, anak, hindi na basihan ang itsura sa pagpili ng mapapakasawa. Mas mahalaga yung sigurado ka sa kinabukasan mo at yung future ng mga magiging anak nyo. Hindi ko kinontra ang opinion ni Mama, Kuya Bono, pero 3 days later, sa simbahan kung saan bininyagan ng bata ay
Halos makabunggo ko pa ang isang gwapo at matangkad na binatang noong makita ang mukha ko ay bumalik siya at hinawakan kaagad ang kamay ko. "Sheena, I miss you." Masuyong sabi niya sa gitna ng aisle ng simbahan. Ako naman si Gaga ay nasanay sa kanya na hindi ko pinipigilan ng damdamin ko. Kaya ang sagot ko sa kanya ay, "I miss you too, Harvey." That year, Kuya Bono, ay muli akong lumakad sa aisle ng simbahang yon, pero naka-wedding gown na ako. Yes, Kuya Bono at mga kahugot, nagpakasal na rin ako kay Elcor. Katawang lupa ko lang ang nagsisigaw para kay Harvey, pero alam ko na hindi wais ang pakasalan siya at makasama siya habang buhay. Oo, mabait siya at graduate na rin siya sa college noon, pero wala siyang trabaho that time dahil hindi raw siya nakakapagtiyaga sa kahit anong maganda pang posisyong nakukuha niya sa mga kumpanya na kumukuha sa kanya dahil lang sa kagwapuhan niya. It's something mental pa rin. Hindi ko ganon kamahal si Elcor noon, pero gusto ko na rin talagang mag-asawa kasi 28 na ako noon at gusto ko na rin magka-baby. Hindi na nga pala ako bumalik ng Qatar, Kuya Bono, kahit na may return ticket pa ako noon. Nag-asawa na nga lang ako at alam kong hindi ko na rin talaga kailangang magtrabaho dahil maraming pera ang napangasawa ko, mabait pa at sobrang mapagmahal. Nabiyayaan din kami ng 3 anak, Kuya Bono. Kaya lang ay puro lalaki naman. Si Kyla ay may diferensya pala, kaya talagang hindi siya nagbuntis ni minsan, pero may anak naman siyang tinuring kahit hindi galing sa sinapupunan niya. Ayokong isipin na kaloob ng Diyos ang mapunta ng tuluyan ng bata kay Kyla dahil hindi maganda ang sinapit ni Yasmin sa India. Noong panahon ng pandemic, Kuya Bono, ay isa si Yasmin sa mga nasawi dahil sa COVID-19 at kinikilabutan ako sa kwento ni Cyril na kapatid niya. Tabi-tabi lang daw na sinunog ang mga bangkay ng mga nasawi at kabilang doon ang kaibigan namin, si Yasmin. Hindi namin napigilan ni Kyla ang umiyak ng magkayakap habang nagkukwento si Cyril sa nangyari kay Yasmin sa India. Bumalik sa alaala namin ang masayang kabataan namin noong magkakasama pa kami bilang Sky. Nito lang June 1, 2024 ay nagtapos na sa senior high school si Skylove with highest honor. At siyang nagbigay ng speech sa kanyang graduating class. At ang speech na yon, pati ang nag-deliver ng speech na yon ay sobrang nagpaiyak sa akin, lalo na kay Kyla. Si Skylove or Sky, ang anak ni Yasmin at Harvey. Dati nang alam ni Harvey na anak niya si Sky pero parang hindi siya interesado. Si Yasmin pa noon ang nagpangalan ng Skylove kay Sky. Iyon na ang nakalagay sa birth certificate nito noon at syempre, alam namin na galing sa mga pangalan naming 3 ang Sky at yung Love naman ay galing sa mga pangalan ni na Tito Louie at Tita Venus. Pinag-combine lang kaya naging Love.
Sila ay mga magulang ni Yasmin, lolo at lola ni Sky. Grabe ang iyak ko habang pinapanood ko at pinapakinggan ang speech ni Sky. Kapag titingin naman ako kay Kayla na nasa upuan ng mga parents ng graduates ay panay din ang punas niya sa luha niya, namumula ang ilong sa kakaiyak. Sobra ang pasasalamat ni Sky kay Kayla. Actually, pati rin sa amin at tito at tita niya at mga pinsan daw niya, mga anak ko. She is a gift from God, Kuya Bono. A blessing to our family. Hindi lang napakaganda kundi napakabait pa, masipag mag-aral, matalino at matinong bata. She's 18 now pero hindi pa nagkaka-boyfriend ni minsan, pero inassure niya sa amin na babaeng babae siya, hindi kagaya ng mama niya. Sabi lang niya sa amin at nasabi rin niya sa speech niya na wala siyang totoong kadugo sa paligid niya at ang mga nagmahal at nag-aruga sa kanya ay hindi niya kadugo, kaya hindi niya gugustuhin ang maging pasanin at sakit ng ulo sa amin, lalo na kina Kayla. Kailangan daw niyang maging successful so that someday ay masuklian niya lahat ng naibigay namin sa kanya. Napakaganda ng relationship ni Sky sa mga anak ko, Kuya Bono. Talagang pinsang buo ang turingan nila. Siya ang ate na ginagalang at nirerespeto ng mga anak ko. Kaya naman kay Yasmin, nasaan ka man ngayon, alam kong proud na proud ka sa anak mo. She's the Sky na alam naming matagal na magliliwanag sa buhay namin. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ang kwento naming ito. Umaasa at nagpapasalamat, Sheena. Kaugot na Sheena, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa SIT Somewhere in Time. Ganun din sa inyong mga kahugot. Maraming salamat muli sa paglalaan ng oras sa ating programa. At sa mga hindi nakasubscribe pa dyan, please subscribe na, kahugot. Ang masasabi ko sa iyo, kahugot na Sheena, maliban sa pasasalamat ay congratulations din sapagkat hindi talaga all that time ay kailangang sundin yung dikta ng puso. Kung minsan ay titimbangin din yung kinabukasan, yung pagiging practical ba. And wala ka namang nabanggit na regrets sa pagpapakasal mo sa kuya ng best friend mo. And sa tingin ko, haya-hay nga ang buhay mo. And sabi mo, gwapo naman, pandak lang. Pero alam mo bang karamihan daw ng pandak ay ducks? Joke lang, okay? And congratulations again at maraming salamat for the beautiful story. Na-appreciate ko ito kasi hindi nakasentro sa'yo yung kwento. Nakikita ko na sobrang mahalaga sa'yo yung past about your friends. And lalong-lalo na kay Yasi. And I know she's proud of her daughter. Pakiabot mo rin kay Kayla ang aking pagbate at saludo sa kanya sa pag-aalaga at pagpapalaki niya ng mabuti kay Sky. Again, thank you so much for the beautiful story. At sa ating mga shoutout, Leslie Atorod Sanchez, pa-shout ko Bono, always nakikinig here in Kuwait. Jennifer Gamelong Claveria, shoutout to you. Arlene Inakab, shoutout ko Bono, always listening here in London, United Kingdom. Charissa Matayo Kapagawan, shoutout to you. Kuya Bono, pa-shoutout po dito sa Ilocos Norte, Vintar, sa asawa ko na sobrang mahal ko, na si Mea Tot, at sa anak namin na kamukha ko, Jeremiah Caleb, at sa pinanggalingan kong barko na tiyak na nakikinig na naman ngayon sa NF Tuna Pick number 1. Thank you and God bless you to Joel Agtang Agpawa. Angelo Torres Mendoza, shoutout to you at shout ko rin po sa asawa ko na si Janet Mendoza. Parehas ko po avid listener ng iyong programa. Lalo na po pag may long ride kami. Salamat po, Santiago City, Isabela po. Angelo Torres Mendoza. Panawagan nga pala kay Daniel
ng Batal, Santiago. At siyagain mo na ang magsulat ng iyong kwento. Parang installment na gusto niyang gawin, masyadong maiksi, pero maganda simula pa lang ng kanyang kwento. Anyway, Kagurungan, Gemma Jimenez, good morning Kuya Bono. Lagi po ako nakikinig here in Hong Kong. Pasyal to family Jimenez dyan sa Isabela. God bless you too. Kagurungan, Gemma Jimenez. Mark Jacob M. Vargas, shoutout po from South Korea. Pati rin po mga pinsan kong Gala. Aldrin Monterosa na nagpunta sa Busan, South Korea. Wow! Tasalat Mark Jacob. At pala naman kay Hazel. Pa-shoutout ulit from San Mariano, Isabela. Always sa backers mo dito sa KSA. And mula naman kay Dada. Shoutout kini Francis Eloy sa nga anak ko. Ang birthday no, bigat, June 30. Kanya kami petsa itatan. 29, tama. So, advance happy birthday to you. Anong pangalan na nga? Francis Eloisa from Dada. Bobs Banyaga, na imbag na bigat mo, mate. Aldawsa, nagpudot kit day. Angela, pasyaan ko iba always sa Bangor Syrian Al-Hasa, Saudi Arabia. Salamat. Angeline Abido, good morning Kuya Bono, always sa Bangor Syrian Dubai from Amulungpo. Shout out to you, Angeline. Dina Costales Arcite, na imbag nga aldaw Kuya Bono. Pa-shout man ni lakay ko Arcite Niel, ingat ka palagi, always listening here in Kuwait. Adelaida Dazo Remo, pa-shout Kuya Bono. Abagers from Taipo, Hong Kong. God bless you too. Rowan Justo Zuprok Lopez from Kuwait. Pa-shout out Kuya Bono from Corpus ng Benito Sullivan. Of Family Corpus ng Benito Sullivan, lalo na sa dalawa kong prinsesa, Christine Joy at Sayatreya Mienda. Na-miss ko na kayo. From Rowan Justo Zuprok Lopez. Meron Jewel, shout out to you. Ganun din kay Phrase Q Bonilla. Aldrin Monterosa, Kuya Bono, pa-shoutout naman po from South Korea. Pati na din, pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Lagi po kami nag-aabang ng new upload na story po. God bless you too, kayong magpinsan. Kriel, shoutout to you. Ganun din kay Sandra Almohera Ilarde. Pa-shoutout Kuya Bono, bangers here. Janice Bosogan, shoutout pa sa lahat ng listeners dito sa Maketan, Tadian, Mountain Province. Always nag-aabang ng new upload. Maraming salamat, Janice Bosogan. Marvy Dumangeg, pa-shoutout kay Bono, no problem, shoutout to you, Marvy. Ani Solano Tobia, shoutout to you, dyan sa Hong Kong. Rems Barisakan, pa-shoutout naman po Kuya Bono from Ilagan City, Isabela. Ivy Basa Martinez, listening here in Hong Kong. God bless you always, Ivy. Christian Domingo, pa-shoutout Kuya Bono. Mga Bakal Boys dito sa PNDT, Yongchon, South Korea, at Domingo family dyan sa Santos, Quezon, Isabela. Maraming salamat. Christian Domingo, SGB, Susan Gallego Viernes, shoutout to you. Dyan sa Yenlong, Hong Kong. Lynette Alcantara, Sidaya, pa-shoutout Kuya Bono, bangers here sa iyong mga kwento, all the way from Abra. Magandang oras dyan. Maylene, shoutout to you. Ganun din kay Lucas Abelardo. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shoutout to you. Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Pa-shoutout po kaming lahat dito sa Hong Kong, lalo na kay Tita Christy Balwang, nakababalik lang, Ruth Lumitap Kimau, Mia RB, Jeff Shenashiron, at sa Ate Marife Inculiado namin. Thank you from Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Ann Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shout out to you. Rosaline, magandang araw Kuya Bono. Stay safe po and God bless. Rosaline, same to you. Arnel Alberva Aquino, finally nakasunod din ako sa latest account mo Kuya Bono. Maraming salamat Arnel. Zoyong, pa-shout Kuya Bono. Sa pinsan ko na si Jari Ge. Listening here in Malaysia, ingat and God bless you to Zoyong. So yan ang ating shoutout, nabasa nating lahat. At muli maraming salamat sa paglalaan ng oras sa ating programa. Medyo naka-freeze yung Kahugot TV, kaya dalawa muna yung channel natin. I know na natutuwa yung iba sa inyo dyan. So dito tayo magpo-focus sa SIT Somewhere in Time at sa DKV Dear Kuya Bono. Wala muna sa Kahugot TV, pero sa mga gustong makinig ng mga kwento doon, pwede pa rin. Kaya lang hindi tayo kikita doon pansamantala. So sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa SIT Somewhere in Time, please subscribe Kahugot.
Hanggang sa muli. And again, Sheena, and to your husband and your to entire family, maraming salamat and God bless. Stay healthy, kahugot, stay safe, and again, God bless us all.